So, tuloy po natin. Ang transitional statement, yan yung combination ng functional question at saka proposition. Yung proposition, mas pushy siya. Parang one sentence, kung ano yung binigay, yun na yun. Ang transitional statement naman, para siyang tulay. Bridge siya. Bago ka maglatag ng 3 puntos, alimbawa, yung key. Ito yung 3 susi ng tagumpay, halimbawa. So, una, hindi ganun. Halimbawa, pag nagkaroon tayo ng question, what are the 3 keys to success? Number 1. So, wag mo agad sasabihin na number 1. Ang gawin natin, gumawa tayo ng transitional statement. Alam niyo yung pag nag-edit ka ng video, meron yung transition na tinatawag. It's either mag-fade away, or biglang magme-matrix, ganun. Ang tawag ng transition, kailangan smooth. Bawa, I will give you 3 keys of success. Mga kapatid, I'm here to present you those keys. Ipaparamdam mo muna yung presence mo. No? Na nandito ako mga kapatid para ibigay yung mga sagot ng mga susing ito. So, yun yung transitional. Pag itinanong mo yung, ano ba yung mga key to success? Number 1. Maganda naman yung, hindi ko naman sinasabing mali na mo agad, na ibahagi mo agad. Pero, maganda kasi yung may transitional statement na para makuha mo yung kanilang tawag dito yung attention. Mga kapatid, makinig kayo mabuti. Ako'y tinawag ng Panginoon dito sa harapan para ibigay sa inyo itong 3 susi na ito. So, ano-ano itong mga 3 susi? Diba? So, yun yung transitional. Nagkakaroon kayo ng bago. After ng introduction, pwede kang mag-transition muna and then yung question, direct na. Or, question muna and then iparamdam mo yung sarili mo na bakit ka ngayon na ikaw ang napiling speaker na magpapakain sa kanila and then tsaka mo i-present yung main division. Nagkaintindihan po ba tayo doon sa transitional statement? Oo. So, meron akong mga copies ng sermon Lahat ng copies ng sermon ko, makakitaan nyo ng transitional statement, interrogative statement, at saka proposition. And habang binabasa nyo at kinukumpara lahat yon, maintindihan nyo mabuti. So, ngayon, hindi ko ini-expect na maintindihan nyo agad. Okay? Hindi naman tayo, kahit ako noon, nung tinuruan nga ako, di ba, sabi ko sa inyo hindi ko agad siya may apply. Hindi ko pa naintindihan. Okay lang yan. Ulit-ulit tayo dito. Wala pa tayo sa pinaka-textual. Mauulit ko na namang i-share. Sa expository, pag inulit ko, mas maliwanag na. As in. Kasi mahilig din tayong mag-recap or review So, ayan. Example nito. Transitional statement. How great is the love of God? So, gaano kadakilang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. So, I will give you, there are 3 characteristics of that I will share you today how the love of God is. How great the love of God is. Diba? So, ganun mo hindi yung, how great is the love of God, number 1. Hindi muna. Pero pwede mong umpisahin yung transitional, tsaka mo ilagay yung how. Ang importante, between the introduction and your main division, merong transitional statement and interrogative. It's either way na nagkakapalitan silang dalawa. Pero mas pinakamaganda, mauna ang interrogative. And then, tsaka ka mag-transition. Next sample, why do we have to trust God in times of trouble? Bakit kailangan natin magtiwala sa Panginoon? Mga kapatid, may 3 rason bakit natin kailangan magtiwala sa Panginoon Number 1, di ba? So, hindi mo sinabing, bakit kailangan natin magtiwala sa Panginoon? Una, hindi. Kailangan, transition. So, how to become an obedient Christian? Meron mga kapatid 3 step kung paano tayo magiging obedient. So, dito natin binabanggit, kung mapapansin nyo, dito natin binabanggit yung mga keyword. Mamaya, papahanap ko sa inyo yung keyword. And ika-4, when do we put our hope in Christ? Kailan ba natin ilalagay yung ating tiwala sa Panginoon, mga kapatid? Magbibigay ako ng 3 season or 3 panahon. Kung panahon ng ating buhay, kung saan yun yung mga panahon na ilalagak natin yung ating tiwala sa Diyos. So, ang tanong, ano ang mga keyword dito?
So, dito tayo sa number 1. There are 3 characteristics that I will share today how great the love of God is. So, sige nga po, parinig po ng ating or yan, characteristic. Okay, tama po tayo dyan. Characteristic. Yun yung ating keyword. So, sa number 2, why do we have to trust God in times of trouble? So, there are 3 reasons why do we have to trust God in times of trouble. So, Brother Alfred, kayo po, ano sa tingin nyo dyan yung natin? Keyword. Reason. Very good. Okay. So, tama po. Mga rason, reasons. Kasi ang tanong ay, why? Ngayon naman, how to become an obedient Christian? So, ano ang pinaka-keyword dito sa there are 3 steps? How to become an obedient Christian? So, ang sasagot po ay si Brother Arnold. Step. Very good. Mga daan or hagdan, bahagdan. Yan. So, sa last, paunahan na lang tayo. When do we put Christ, our hope in Christ? When do we put our hope in Christ? So, there are 3 seasons in life. When do we put our hope in Christ? Ano ang keyword? Seasons. Oo, tama. Seasons in life, yung pinaka-season. So, congrats po. Naintindihan po natin ang tinatawag na keyword at transition, interrogative. So, ngayon, ito yung isang example ng textual sermon. May subject tayo. Ang text natin muna, kasi textual may text tayo. So, yan. Hebrews 4:16, sabi, let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Subject natin o pinakapangunahing paksa, throne of grace. And ang title natin, Praying to the Throne of Grace. Ang theme natin, before calling to the phone, call to the throne. O, di ba? Ang ang talinhaga. Bago ka daw humahawak ng phone mo, tumawag ka muna sa throne, no? O, di ba? Tindi, no? So, proposition. There are 3 important questions that clearly answered by this verse. Nandyan na yung answer, di ba? So, pinopropose mo na ang answer sa tanong ay nandito na, hindi na kailangan lalabas. So, answered by this verse about praying to the throne of God that we must know. Ano ang functional question? What are these important questions? So, kung mapapansin nyo, yung question yung kanyang magiging main points. Ang kanyang keyword ay nandito, yung salitang question. Okay? So, what are these 3 important questions? So, I will give you 3 important questions. So, yun yung naging keyword niya about praying to the throne of Christ. Number 1, how do we pray? Paano daw? Let us therefore come boldly. Hindi na tayo, how do we pray? Ang sabi sa Psalms, ganito. Ikalawang paraan na mag-pray, ganito. Hindi. Iba yung topical na how do we pray, tas puro verse. Iba rin yung how do we pray na textual. Huwag ka nang alis dyan. Kung ano yung sinabi. Paano daw tayo mag-pray? Anong sabi niya? Mag-pray daw tayo or let us come. How? Boldly, with boldness. May katapangan, hindi nahihiya. Makapalamuka. Ganun dapat kay Lord. Diba? Parang yung mga anak, pag humingi sa tatay, sabi natin, minsan nahihiya, pero minsan makapal din ang pagtatay mo, talagang hingi ka. Iba rin yung hingi ka talaga sa tatay o sa nanay kaysa yung manghingi sa kapatid. Mas nakakaya nga sa kapatid. Lalo na kung sa hindi mo kilala o kaya nakita mo lang dyan, bigla kang pautangan 10,000. First time mong nakilala, utangan mo 10,000, di ba? Pero pag si nanay, payro nga ang 10,000 mo dyan. Share mo naman blessing mo. So, yun. Kailangan may boldness. Paano daw tayo mag-pray kay Lord? Nang may katapangan bilang mga anak ng Diyos. Rights kasi natin yun. Sabi nga, kung humingi ka ba ng tinapay, bibigyan ka ng bato. Di ba? So, yun yung sabi ng Panginoon. Kalawa, why do we pray? Bakit kailangan natin mag-pray? Sabi daw dito, that we may obtain mercy and find grace.
Amen. Praise the Lord. So, yun yung dahilan kung bakit kailangan natin mag-pray para makakamit tayo ng habag at saka ng biyaya ni Lord. So, papaliwanag natin yan, yung mga habag, biyaya. Pwede ka na mag-testimony kung paano nahabag si Lord, kung paano ka nabiyayaan ni Lord. And yun na yung mga applications. Sabi mo sa kanila, kaya kayo mga kapatid, tayo mga kapatid, minsan isama natin yung sarili natin. Pwedeng direct na sila lang, kayo, ganyan. Pwedeng maganda rin yung preaching na isama natin yung sarili niya. Kaya mga kapatid, kapag nawawalan tayo, maganda isama. Para kung gusto mong declarative na authoritative, ay kayo. Yan. Kung alam mo sa sarili mo na nagagawa mo, sabi mo sa kanila, kayo. Kapag alam mo na may kakulangan ka rin, ang sabihin mo, tayo. So, yun. And last, when do we pray? In time of need. Yun yung atin pong proseso. Di ba? Sinabi yan talaga, in time of need. So, yung tatlong how, why, when, nasagot sa magitan ng keyword na important questions. Next, what is the main division of the sermon outline? Hanggang ano oras tayo, Pastor Al? Tuloy? Tignan natin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama. Konti na lang to. About main division, ikukwento na lang kung paano ginawa yung main division. And then, pagkatapos na main division, application and conclusion. Okay, sige. So, tuloy natin, ano po? Para matapos na itong isang session. So, what is the main division of the sermon outline? This is the body of the sermon outline. Also called the main division or main points. Ang hirap naman nun, magpe-present ka ng girlfriend or asawa mo or papakasalan mo sa magulang mo, ang daladala mo lang yung ulo niya. Nasaan ang katawan, anak? Di ba? Ganun din sa congregation. So, pag magpe-present tayo sa congregation, kompleto, may ulo, heading, and then ito naman yung katawan. So, importante ang katawan. So, the main division should grow out of the proposition. Kung ano yung proposition natin, sinagot na ng main division. So, the proposition is the gist or central point of the sermon. Pinapaliwanag ng proposition kung ano yung ibibigay mong main division. So, the main divisions are the unfolding of the proposition. So, siya na yung pag binuksan mong ganun, alam mo itong regalong to, yan yung pinagpagalan ko ng 3 buwan upang magbigay ng kasiyahan sa iyo sa matagal mo nang hinihiling. Ano ba yung mga matagal ko nang hinihiling? So, hindi pa niya nakikita. So, i-unfold na niya, bubuksan na niya. Ngayon, yung regalo, makikita niya yung 3 bagay na matagal niya nang hinihiling. Ito na yung solusyon sa 3 bagay na matagal mo nang hinihiling. O, di ba? So, yun, unfolding. Naintindihan naman natin na siguro. So, it provides clarity of the thought. Kailangan straight to the point yung ating division. Dapat meron siyang unity. No? Magkakaisa sila. And it assists the preacher in a proper treatment of a subject. Kung ano yung nasa subject mo, ay sinusolusyonan nito, inclined siya or connected. And last, it enables the preacher to remember the main points of the sermon. Kailangan ipapaunawa natin na yung main points na yon ay talagang mauunawaan kung ano yung keyword mo at kung ano yung subject mo. Kaya talagang dapat connected silang 3, walang hihiwalay doon. So, halimbawa, knowing God's Word. Yun yung nakalagay, knowing God's Word. Knowing God's Word is hindi ko nilagyan ng question, proposition, hindi ko nilagyan ng transitional statement. Kayo po ang maglalagay. Yan, ito yung isang assignment nyo. So, knowing God's Word makes one wise into salvation. 2 Timothy 3:15. Kalawa, knowing God's Word keeps us from sin. Psalms chapter 199, verse 11. Ano pa? Knowing God's Word produces spiritual growth. 1 Peter chapter 2, verse 2. And last, knowing God's Word result in successful living. Joshua chapter 1, verse 7 to 8. Minsan, or may mga preacher, ganito lang yung makita mo sa kanilang outline, okay na. So, actually, okay naman yan. Hindi ko naman sinabing hindi yan okay. Okay na talaga yan. Pero dahil tayo nag-aaral and we're striving for the best at nais natin na
mag-grow yung ating karunungan at mas ma-organize pa. That's why, yun ang dahilan kung bakit tayo nag-aaral ng homiletics. Because homiletics means the art of. May ano siya, may artistry, poetic, meron siyang sculpture. Yun yung art diba? So, ganun. May art talaga siya. Art of preparing. Art and science actually. Science pa, may methods. Science means method. Kaya ito yung mga methodology na pinag-aaralan natin. So, responsibilities of a mother. Ang proposition natin, there are responsibilities of a mother that makes them so important in this life. So, ito yung mga responsibilities. Take care the home, to take care the husband, and to take care the children. So, kumbaga, pwede mo siyang basahin actually ng isang buong sentence. Halimbawa, there are responsibilities of a mother that makes them important in this world. Dahil wala yung interrogative, what are these responsibilities? So, yung responsibilities na salita, ito na yung naging keyword niya. Nandun na nakita na agad sa theme. Madalas, ang mga sermon, yung keyword nila, nilalagay na sa theme. Pero ako, hindi ko siya nilalagay. Paano yon? Pag-aaralan natin. Next time, baka malito kayo lalo. So, main divisions. Ito yung, halimbawa, the responsibilities of a mother is to take care of the home. The responsibilities of a mother is to take care of the husband. So, you can read the theme and the main division as a connected sentence. Yun yung pinakamalinis talaga na flowless na flow. O magkaiba yung flowless na flow. Yung flowless na flow ng sermon outline. Mababasa mo siya as in straight sentence. Mula sa theme, hanggang sa proposition, hanggang sa main division. And the main division, ito yung mga kailangan nating malaman. Dapat ito po ay may progression. May progress siya. So, ito ba talaga dapat ang mauna? Ito ba ang ikalawa? Ito ba ang ikatlo? Tulad kanina, sabi natin, steps to get closer to Christ. Confess your sin. Yun yung una. Ito yung ikalawa, accept Jesus Christ. And ang ikatlo, believe in Jesus Christ. So, ano dapat ang mauna sa tatlo? Confess your sin, accept Jesus Christ, o believe in Jesus Christ. So, makikita nyo, pag inuna mo yung confess your sin, hindi na siya progressive. Kasi dapat, mas mauna yung is either mag-believe ka, di ba? Maniwala ka. Yung pinaniwalaan mo, tanggapin mo. Kasi yung salitang pagtanggap, that contains a trusting what you have accepted. Di ba? Kasi minsan naniniwala, halimbawa, yung kaibahan ng believing at saka accept, kaya meron dito sa John 1:12, yung bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos ay those who believe and accept. Magkaiba kasi yung believe and accept. Yung believe, naniwala lang. Yung accept, nagtiwala. Okay? So, magkaiba ang naniwala sa nagtiwala. Maraming taong naniniwala kay Kristo, pero pag sinabi na niya, patawarin mo yung taong nanakit sa'yo, hindi na siya nagtitiwala. Wala siyang tiwala na magpatawad. Kaya hindi pa rin niya magawa hanggang ngayon. So, ganun yung kaibahan. So, kailangan progressive din yung ating sinishare. So, ayan. Number 2, the main division as a whole should contain a single idea. So, yun yung sinasabi ko na kanina, kailangan ay may single idea siya. Connected talaga sila sa single idea. Ano ba yung single idea? Main idea, yung subject. So, it should be stated clearly with each division expressing a complete idea. Pwede mo siyang mabasa ng kompleto. No? Hindi siya sabog-sabog. Papaliwanag ko pa sa inyo na paunti-unti yung sabog na preaching minsan. I-share ko sa inyo. So, the main division as a whole should completely develop the proposition. Yan yung binabanggit ko kanina. Kaya mong basahin yung proposition, nakadugtong yung main division. So, the average number of division is 3, depending upon the contents of the sermon to make it complete. Nung Sunday, 5 ang aking puntos. Pero ang parang standard, ganun, 3. So, they should be presented with variation. Actually, walang standard. I'm sorry. Pinaka-standard. Walang standard. Sabihin na lang natin na madalas kong nakikita at naririnig 3. Kasi yung isa,
30 minutes na halos maipaliwanag o 15 eh. Kung 15 minutes, 45 minutes, ang haba na kasi noon. Kung hindi natin kayang pag isang oras na 6 puntos mo o 5, tapos magta-time na, sabihin nyo na lang na na we will continue this. Gagawin na lang nating series. Then umisip ka ng magandang challenge and culmination according sa na-share natin. So ganun. Pwede naman nating putulin yung preaching. Huwag nating minsan ipipilit. So they should be presented with the variation and they should be in parallel structure. Ang parallel structure na sinasabi dito ay halimbawa ganito. Yan, to take care of the home. So meron siyang parallelism, to take care of the husband, to take care of the children. O halimbawa ganito, the responsibilities of a mother, to take care of the home, to buy in the market. And then yung ikatlo, to take care of the children. So hindi na parallel, to buy in the market, di ba? Parang lumabas na sa sa idea ng taking care. Pero actually, kapag bumibili ka sa market, ibig sabihin, may care ka din sa pamilya mo kasi bumibili ka ng pagkain para sa... Pero hindi siya parallel. Okay? So may mga sermon na hindi talaga siya parallel. Kapag puro verb lahat. Kapag puro noun lahat hanggat maaari. So, ang dahilan kung bakit gusto nating palitawin na hindi siya parallel, ang magandang gawin ay yun na lang, yung katulad nung kanina, na nag-raise up siya ng form ng question. How do we pray? Why do we pray? When do we pray? Pero actually, kahit nag-raise ka ng question dyan, parallel pa rin, di ba? How, why, when? Do we pray? Do we pray? Do we pray? So, parallel pa rin siya. So, yan. Magbibigay ako ng mga example sa inyo ng sermon outline and by that, nagkakaroon kayo ng idea. Then, application, second to the last. You can apply for every good point of your sermon. You can apply every main point or every main division. And last, you can apply at the end of the sermon. Yan. So, doon tayo magkakaroon ng application. Pwedeng ilagay mo na yung application after mo ng sermon. Minsan nga, kahit wala pa sa ending ng first, basta may pumasok kung paano may apply, sinishare na natin, okay lang din yun. Basta malagay may application po. Yung iba naman, puro paliwanag. Halimbawa, to take care of the home, to take care of the husband, to take care of the children. Wala pang binabanggit kung paano i-apply. And then, pagkatapos ng lahat ng yon, tsaka lang sinabi kung paano i-apply. Then, last but not the least, it is the climax of yung conclusion. Okay, conclusion na tayo. Alam na natin to, conclusion. It is the climax of the whole sermon, where the preacher constant aim reaches its consummation in the form of a forceful impression. So, ang purpose ng conclusion is to emphasize, reaffirm, establish, finalize that which was already been declared in the sermon. So, the conclusion is the most important part in the entire sermon. Importante kasi yung conclusion. Nandyan yung challenge, nandyan yung tinatawag na kahit yung prayer, nandyan din sa conclusion yung susunod dyan . Kaya importante ang conclusion. Na naglatag ka ng mga problema, binigyan mo ng solusyon. Therefore, I therefore conclude na ganito gawin natin. Pwede mong i-recap yung number 1, 2, and 3 in a shortest sentence. And then, i-challenge mo sila. Karoon tayo ng challenge. Kaya ikaw, kapatid, kamusta ka? Kamusta yung pagsunod mo? Kamusta yung paniniwala mo? Hanggang paniniwala lang ba o nagtitiwala ka? Nagtitiwala ka na rin sa Panginoon. Yan, hanggang sa, i-persuade na natin sila na sumunod sa Panginoon sa magitan ng narinig nilang mensahe. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa
Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay, karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos ng makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School, tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita, tayo'y magwawagi. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y magpupuri. Sa Kanyang biyaya, tayo'y nagmamahalan. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa.